Tinawag na sindikato ni Senator Cynthia Villar ang Socorro Bayanihan Services Incorporated. Puro pera lang daw kasi ang gusto ng mga miyembro nito. Narito ang aking report. Dinedeputize po natin itong mga Kabilang sa mga naging sentro sa pagdinig kanina ng Senado sa budget ng Department of Environment and Natural Resources o DENR, ang lupang kinatitirikan ng mga miyembro ng umano'y kulto sa Surigao del Norte. Hindi pa rin kasi napapaalis sa mga miyembro ng Socorro Bayanihan Services Incorporated o SBSI sa Sitio Kapihan sa bayan ng Socorro. Yan ay kahit pa malinaw na protected area ng gobyerno ang naturang lugar. Higit 3,000 ang populasyon ng SBSI sa Sitio Kapihan. Pero sabi ng DENR sa Senado, isang tao na lang sa buong SBSI ang ginawaran ng karapatang manatili sa lugar. Base yan sa Protected Area Community-Based Resource Management Agreement o PAC-BARMA. Technically, yung mga tao po doon hindi na sila tenured migrant. Isa lang po, si Oscar Arcolar. He was the only one remaining. Pati po si Senyor Aguila hindi tenured migrant. Kaliwat ka ng paglabag sa DENR permit ang nakita rin daw ng ahensya nang bumisita ang kanilang team sa SBSI compound kamakailan lang. Kabilang na dyan ang pagpapatayo ng checkpoints, volleyball court, radio station at maging ng recording studio. Sa kabila nito, hindi raw basta-basta mapaalis ng DENR ang mga miyembro ng SBSI. Kasi ang mahirap po ma'am, if we decide right away, the resettlement is one issue. Because these are around 3,000 individuals. But families yan eh. Sabi mo, how many families? 1,200 po ang families. Ang dali-dali sa amin ng 1,000. Maghahanap ka lang ng NHA project, ililipat mo sila doon. Wag ganyan ang approach nyo, parang takot na takot kayo, wala kayong decisiveness. Ayon sa Department of Human Settlements and Urban Development, may lupa naman daw na pwedeng paglipatan ng SBSI members sa Surigao City. Yun nga lang, malayo ito mula sa bayan ng Socorro. Kaya nangangamba ang DENR kung papayag dito ang mga miyembro ng SBSI. Wala naman silang choice eh. Huwag mong sasabihin, okay, wala silang choice. Pag binigyan mo sila ng choice, hindi susunod yan. Kasi you cannot, illegal sila dun eh. May mungkahi rin ng senadora para mahikayat na umalis sa mga miyembro. Hindi yan nalipat na hindi binibigyan ng pera. Oh, ako sanay na ako dyan. Oh, kahit bigyan mo ng bahay yan, pag hindi mo binigyan ng pera, ayaw lumipat. Dagdag pa ni Villar, ako, pagtingin ko pa lang dyan, sindikato yan. Kasi alam mo, yung tunay na nangangailangan ng bahay, bigyan mo ng bahay, tuwan-tuwa. Pero yung syndicate, pera ang gusto, napakalaking pera. Sa huli, inaprobahan ng Senate Finance Subcommittee ang panukalang 24.5 billion peso budget ng DENR at attached agencies ito para sa susunod na taon. Mga kapatid, may Los Baños po. Huwag magpahuli sa mga balita at impormasyong dapat ninyong malaman. Para sa mas malawak na balitaan at diskusyon, mag-follow at mag-subscribe sa social media pages ng News 5.